bahay. Maliit lang po doon po sa lugar ng may bunga. At pinahapon na naman ay yung kasal naman ni Joy, anak po ni Evelyn. At yung kinagabihan naman ay nagdiwang ng 80 taon si Nanay Nelly. Amen po ba? Praise the Lord! Ayan. So, sa dami po ng bisita ay ubusan po ng pagkain. So, nagpahabol ng maraming pagkain pa. So, hindi ko alam kung maraming baptist ang nagtungo. Kasi pag baptist daw ang pumupunta, ay talagang maraming kainan. But anyway, it's only a joke. But congratulations po sa lahat mga diwang ng mga special events po yan. Ngayon pong umaga ito mga minamahal ay nais kong magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos sa Book of 2 Timothy chapter 4. In line with our baccalaureate emphasis, ay nais kong mag-share sa inyo tungkol po dito sa mga panulat po ni Apostle Paul from chapter 4, 2 Timothy, verses 6 and 7. Ayan nyo po, basahin ko po ang mga talatang ito at ang pamagat po ng ating pong aral ay finish well. Tapusin natin ng mabuti. Tapusin natin ng maayos. Sabi po ng verse 6, "For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought the good fight, I have finished my course, I have kept the faith." Ay ko'y manalangin. Maraming salamat, Ama, sapagkat sa ganitong pagkakataon ay muli namin naiisip, napapagliling-liling, napapagbulay-bulayan. Ang mga salita ninyo ay ganap totoo at ito ang nagbibigay ng buhay sa amin. Salamat sa pagkakataon na makinig. Salamat sa mga tainga namin. Salamat din sapagkat sa katahimikan ng sandali ay amin pong mararamdaman at amin pong mamamalas at amin pong mapapakinggan ang tinig ninyo na galing po sa inyong salita. Tulungan niyo kami sa bagay ito mula sa mga panulat ng Apostol Pablo na makahalaw kami at makatagpot, makasumpong kami ng pagpapalang spiritual. Hindi lamang sa mga nagtapos ng kanilang mga karera, mga edukasyon at pag-aaral. Kami rin naman na nagpapatuloy sa buhay sapagkat ang buhay ay isang paglalakbay na kailangan pong tapusin namin ng maayos. Kami po ay mga pilgrims at strangers sa lupang ito. Isang araw, tatapos po ang aming buhay dito sa lupa. At alam namin, Panginoon, na meron nag-aantay na langit sa lahat ng mga nagtiwala kay Jesus bilang kanyang Panginoon at Pangligtas at nagsisi ng kanilang mga kasalanan. Ngunit habang kami narito, ay nais din namin ibahagi yung mga salita doon sa mga hindi nila alam ang pinakadulo ng buhay at ang katiyakan nito. Kaya habang kami po, Panginoon, nagpapatibayan sa pamagitan ng pag-aaral, tulungan niya kami na amin pong isa puso na tapusin namin ng maayos, mabuti ang aming mga buhay na narito po. Maging handog po sa inyo. Tulungan niyo kami ngayon at dalangin namin ang banal na Espiritu maging magturo sa aming kalagitnaan. Muli, patawarin niyo kami o aming kong ina-acknowledge na kami po nagkakalo. Patuloy niyo kami baguhin. Ito ang aking samok at pasasalamat sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Finish well. In life, it is better to end up right than to start good but fall along the way. Mabuti daw po yung dulo talaga sa buhay. Kesa naman na ikaw ay nagsimula ng maayos, pero sa dulo nito or sa kalagitnaan, ikaw ay tinatawag na nahulog. Sa mga nagbabasketball po, itong taon na ito, no? Kung kayo po ay basketball enthusiast, alam niyo sa Amerika, mayroong tinatawag na NCAA, National Collegiate Athletic Association. Isa sa mga pinakasikat na team po sa Amerika ngayon, sa college basketball, yung University of Kentucky. Ang University of Kentucky po, sa kanilang elimination during the, what we call, the season, ay nagtala ng 38-0 na what we call slate.
Ibig sabihin, sa 38 na games, hindi po sila natalo. Pagkatapos po niyan, ay papasok sila sa playoffs, quarterfinals, semifinal. Pagdating po sa quarterfinals, nanalo po sila. Ngunit pagdating po sa semifinal, na 4 na lang natitirang team, sila po ay natalo. Hindi ba masakit yung gano'n? That all along the way, ay napakaganda na tinatawag na pasimula, pero pagdating po sa gitna, o bago magdulo, ikaw ay tinatawag na nagkamali, ikaw ay tinatawag na nahulog, at ikaw ay nagkaroon ng tinatawag na falling away. Alam niyo mga minamahal, sa book po ng Revelation, I think we have heard this study from Pastor Knight's preaching about the 7 churches. In the book of Revelation chapter, what we call 2, verses 1 to 4, mayroong isang simbahan na narawan po ng mga simbahan marahil ngayon, mga kapatid, okay? Because the 7 churches of Asia is, so to speak, ay representations po ng tinatawag na mga katangian ng mga simbahan na naririto po sa lupa sa mga panahon na ito. In Revelation chapter 2, verses 1 to 4, basahin po natin yan, na mayroon pong tinatawag na isang church na maganda ang simula nila, pero along the way, it was not really good at all. Ang sabi po ng chapter 2, verses 1 to 4. Do you have the verses? Okay, basahin natin mga minamahal. Okay? And to the angel of the church of Ephesus write, These things saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. I know their works, and their great work, and their patience, and how thou canst not bear them which are evil. And thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars. Alam nyo, ang sabi po ng tinatawag na teaching po dito, na yung church po, balik ka kapatid, okay? Balik ka. Ang church po, balik ka sa verse 2, kapatid. Yung kanilang gawa, pagpapagal, yung pagtataga nila, at yung tinatawag na hatred po nila sa kasalanan, yung hatred po nila sa mga tinatawag na mga what we call impostors, alam na alam po ng tinatawag na writer. Verse 3, ang sabi po dyan, and has borne and has patience, and for my name's sake has labored. Ibig sabihin, naglingkod ng maayos, nagtapat ng maayos, nagpatuloy mga minamahal, at hindi nga lang hina. But in verse 4, look at this. Sabi po rito sa verse 4, Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Alam nyo, yan po'y larawan ng mga Kristiyano o ng simbahan na napakaganda ng simula, napakaganda ng kanilang passion, napakaganda ng kanilang pursuit, and yet, meron silang iniwan, which is basically the most important. As I would say, maraming Kristiyano ngayon na very addicted sa kanilang religion, and yet they have fallen away as far as their personal intimacy with the Lord is concerned. Ibig sabihin, malayo ka na sa Panginoon. Hindi ka na talaga tinatawag na close sa Kanya. Maganda marahil ang simula ng iyong kaligtasan. Marahil, napaka-init mo nung ikaw ay naligtas. You have joined different ministries. But along the way, you are just flowing with emotion. You are just drifting. You may be here, but your heart is not really centered at all to our God. Now, mga minamahal, it is always better to start good. Mabuti po na magsimula ng maayos. Sapagkat sa aking panimula, sabi dito, in life it's better to end up right than to start good but fall along the way. I'm not trying to discount that we should not start good. Maganda magsimula ng mabuti. Ngayong araw na to, when you wake up this morning, dapat sana, kung kayo nagsimula, ay magbasa kayo ng salita ng Diyos, manalangin kayo, you have commune with your God. And as we come to this, to God's presence dito sa church na ito, hindi po yamot ang iyong puso. Alam niyo ba na may mga nagpupunta sa church na their heart is curious? They don't have really that what we call temper, spiritual temper. They don't have that mood. I'm sorry for those what we call terms, ano? Hindi naman about mood ang pagpunta ng church, but they just don't have the spirit. And that's why when you approach them, somehow you get offended as they say something. With their stance, with their countenance, as if there's no spirit of Christ on them, on in them. So it's always better to start good.
Nung dinedicate po namin ang mga bahay ng Ancheta, yung kanilang physical dwelling place, ang sabi ni Nanay Nelly, she quoted the verse, itong bahay nito, sabi niya, parang siya may-ari ng bahay, no? Okay. Kayo talaga na, kayo talaga, okay? Sabi niya, ito pastor, ang bahay nito, ang saligang verse nito ay sa Psalm 127 verse 1. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Ibig sabihin, yung bahay po, dapat ang pasimula niya, yung magandang pundasyon. Sapagkat kung ang pundasyon, sabi nga ng Psalm 4, if the foundation be destroyed, what can the righteous do? So mahirap na masira ang tinatawag na pundasyon natin, kaya maigi na tayo magsimula ng maayos. But some people are only good starters. May mga taong mabuti lang sa panimula. Mabuti lang sila sa simula lagi. Mabuti sila, nung sila nanliligaw, buti-buti nila. Pero nung naging asawa na, napaka-demonyo na. Ang buti-buti ng tinatawag na estudyante ito sa pag-aaral, nung elementary, valedictorian. Nung high school, valedictorian. Pagdating ng college, suma, sapit. Di ba? Some people are only good starters. Ang galing nila sa simula. Kaya nga may mga pumapasok sa ministry. Parang ang galing-galing ng dating. Pero along the way, they fall out. Okay? Kaya ako po, pag ako nakakita ng mga excited, hindi ko masyadong pinapansin yun sa church. Yung mga bagong pasok sa choir, bagong pasok sa ministry, hindi ko talaga masyadong pinapansin yan. I'm not trying to say that I don't appreciate them. You know what? We could see people, if they are really into it, when they have gone through with many adversities in life. Yan po, ang larawan ng tunay na mga paglilingkuran. Kaya nga, pag kayo nanatili sa iyong paglilingkod, kahit na marami kang mga ups and downs, isa po yan sa mga indicator na kung saan ay nais mong tapusin ang buhay na ito ng maayos. So some people are only good starters. Nalaman ko na si Whitney Houston ay dating Baptist choir member. But you know the story what happened to Whitney Houston. She died of drug overdose. No? Si Elvis Presley din pala, umaatin ng Baptist church noon. One time po, nung ako nagpunta sa Amerika, nakapunta ako doon sa Tupelo, Mississippi. Yung kanyang birthplace. Meron siyang kasaysayan. Nagsimula sa magandang tinatawag na mga magandang tinig. Ino-offer nila ang kanilang mga potential at ang kanilang mga tinatawag na talento sa Diyos. Si Mega po, yung anak ko, is good in, she's into like theater. Sabi niya, Daddy, I want to be someday nasa theater ako. Sabi ko, sige, ito na lang anak, kasi dati gusto ko talaga mag-artista eh. Pero, di ba? Biro lang po. Di ba? And I can see the potential. Pero at the same time, you know, the great danger, na pag nandun na siya, pwedeng lamunin ng daigdig. Alam niyo yan? Pwedeng lamunin eh. O sige, mag-ano ka dyan, mag-ensayo ka dyan. Sige, diyan ka sa trumpets, diyan ka, mag-ano ka, mag-develop mo, enhance mo. Pero eventually po, may mga tinatawag na Christian na nilalamon ng kanilang pain. Kaya may mga tinatawag na perceived born again, galing sa Christian school, pero ngayon, pagdating sa pelikula, naguhubad na. Pusog na lang ang yung pusog na nakabulsa, di ba? Christian yan, galing sa Hollywood Academy. Tapos, nakita mo, nasa pelikulang tabing ay, di ba? So, nakakalungkot mga minamahal, mga kapatid, na some people are only good starters. And so, it is always best to end up right. Let me tell you, mas maigi na ikaw ay magtapos ng tama. Now, for those of you who have read the biography of Abraham Lincoln, alam nyo, kung merong tinatawag na battery of tinatawag na loss, it is Abraham Lincoln. Mula sa tinatawag na pagpanliligaw na busted, mula sa pagnenegosyo, iniwan ng business partner na kasama ang maraming utang, namatayan ang tinatawag na magulang, mayroong mga tinatawag mga tao na nagtaksil, pumasok sa Kongreso, natalo ilang beses, pumasok sa Senado, natalo ilang beses, eventually nanalo.
Paikot-ikot na talo. But he ended up as one of the best president of United States of America. Bakit po? Kasi mga minamahal, nais po ng tao ito ay magtapos po ng tama. In the book of Revelation chapter 7, 9 to 14, okay? Ipinapakita po dito na isang araw po na mayroong mga tinatawag na hahatulan ng Panginoon. Sabi dito, after this I beheld, and lo, a great multitude which no man could number, of all nations and kindreds and people and tongues, who stood before the throne and before the Lamb. Let me tell you, ang masasave po, mga minamahal, magkakaroon ng tinatawag na katubusan, hindi lang po mga Pilipino. Of all nations, iba't ibang lahi, iba't ibang tinatawag na mga tinig, they stood before the throne and before the Lamb. We are referring to the Lord Jesus Christ, clothed with white robes and palms in their hands. Sabi po dyan sa verse 10, and cried with a loud voice, saying, Salvation to our God, which sitteth upon the throne, and unto the Lamb. Verse 11. And all the angels stood round about the throne, about the elders and the four beasts, and fell before the throne on their faces, and worshipped God. Verse 12. Saying, Amen. Blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be unto our God forever and ever. Amen. Verse 13. And one of the elders answered, saying unto me, What are these which are arrayed in white robes? Sino ba silang mga nakaputi? And whence came they? Saan sila galing? Verse 14. Here's the point. And said unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, These are they which came out of great tribulation, and have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Ito po daw yung mga tao ito na humarap sa Diyos, mga minamahal, na nanggaling po sa Great Tribulation. You know what is Great Tribulation? One day, sa tinatawag na what we call eschatological, what we call prophecy po. One day po, magkakaroon ng tinatawag na takeover ng Antichrist, and the Great Tribulation will come in. Okay? Okay? It will come in. At yung mga tinatawag na hindi safe, at na-safe mo doon, na-safe mo doon, they will what we call, they will endure until the end. Yun yung context eh. Okay? Mali yung context na kung maliligtas ka because you have endured until the end. No, that's not the right context. Yung context na nanatili sila hanggang sa dulo kasi sila po'y inuusig. During the time na ang Antichrist po nandun sa tinatawag na presence ng daigdig. But they stood their ground, their conviction, and because of their faith, hanggang naputulan sila ng mga ulo, hanggang pinatay po sila. But with that, they stood on their faith. Because it's always best to end up right. Kaya hindi po sila tinatawag na ikanga ay nawala sa kaligtasan. Kung ano naman ngayon pong umaga ito, tingnan po natin si Apostle Paul in the light of our what we call context regarding finishing well. Because Paul had an excellent closing address about his life. Ulitin ko po lang, sabi niya sa verse 6, For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. In line with this, meron isang aklat, sapagkat si Paul po, he was trying to relate about his life. Okay? At ano po connection nito kapag pinag-usapan natin ang ating buhay? Alam niyo, meron isang aklat which I have shared to you, yung book na Finishing Strong. Okay? Itong aklat na to, pag binasa niyo po, ang bungad na what we call tanong, para daw ikaw ay matapos ng matatag. Okay? Ng maayos. Ito po yung tanong ng libro na ito. Sabi po dito sa libro ito, saan mo kinukuha ang halaga mo? Okay? Because we're talking about the life of Paul. Now, in connection with this book, ang sabi niya, kung ikaw ay tinatawag na isang tao katulad ni Paul, saan mo kukunin ang iyong halaga? Ang sabi po ng aklat, una, hindi sa iyong mga ginagawa. Alam niyo bakit? Kasi marami pong ginagawa ang mga tao na hindi naman talaga productive. Alam niyo yan? There are people that are only existing but they are not living. They do work, they go to school, they go to their career, and yet they don't produce anything at all. Alam niyo bakit? Sabi ni Paul sa book ng Corinthians, 1 Corinthians 9:26, I therefore so run, not as uncertainly. Hindi po siya tumatakbo. Alam niyo, ang buhay takbo eh. Okay? Takbo. Ibig sabihin, lakbayan eh. Pero yung kanyang pagtakbo po, hindi po yung walang katiyakan. Hindi po siya sumusuntok, nakikipaglaban,
not as one that beateth the air. That means he was hitting something. Oh, trabaho ka ng trabaho. Ha? Pero katulad ng sinabi ng book ng Haggai, ipon ka ng ipon, pero yung ipon mo, merong sa Bisaya pa, ang tinatawag na basket mo, buslot ba? Butas. So meron ganun eh. Ha? Lahat ng tinatawag na overtime ginawa mo. You spent everything, your substance, your health, your wealth, and yet at the end of your life, parang wala kang na-accomplish. You know what's the probable answer? You have not really done well in your relationship with the Lord. Why? Because you don't get your word with what you do. Hindi lahat ng mga activity ng church productive, mga minamahal. Alam niyo ba? Kaya, di ba, pumunta tayo sa simple church process. Gusto po natin ng discipleship. Gusto natin mag-produce ng mga bagong kaluluwa na natatransform ng Panginoon. Hindi yung ang dami nating program, pero tayo lang, nagpapakabusog tayo, nagpapaka-edify tayo, pero at the end of the year, wala tayong nakita mga kaluluwa na naligtas at nagkaroon ng pagbabago. So not all activities are productive. So you don't get your work with what you do. Another po, you don't get your work with what you have. Acquisition, not only activity. Bakit po? Sabi po ng Luke chapter 12 verse 15, Jesus said, "Take heed and beware of covetousness. For man's life consisted not in the abundance of the things which he possess." Hindi dahil mayaman ka, hindi dahil meron kang fat checks, hindi dahil ikaw ay tinatawag na marami ang assets mo. It's not what you have. Mga minamahal. Ulitin ko yung illustration ko dito. Si Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Kilala niyo si Manny Pacquiao? Kilala niyo? Sino rito ang nakakilala kung Manny Pacquiao? Nasa ko. Di ba? Oo, di ba? Alam niyo yung huling bout niya with kay Hatton? Si Hatton ba yun? Diba? Alam niyo ang diagnosis ng mga doktor sa kanya sa neuro, tumigil ka na. Tumigil ka na. Hindi ko napapansin, duling ka na eh. Duling ka. Kasi sabi niya sa kanya, pag hindi ka tumigil ng pagkano, ha? Ang dami mong pera, pero hindi mo ma-enjoy ang pera mo sapagkat meron ka ng Parkinson's disease. Because after 50 bucks, MRI will tell you that it's beginning to touch your, what you call, your nerves. So sayang, di ba? Kasi parang ibig sabihin po nito, sa dami ng na-accumulate mo sa buhay, talino, yung fame, yung tinatawag na honors, and yet with what you have, it is not what you get work for. You don't get your work by doing something or by just having. Ano po sabi sa aklat na yan, mga kapatid? Which is of course biblically sound. You get your work with your identity. Your identity to whom you represent by becoming. Katulad po ni Paul. Sino ba si Paul? He was an accomplished somebody. Okay? Kapag nakita natin ang profile niya, he was up there at the echelons of life. Maganda po ang kanyang academic background, ang kanyang tinatawag na civil status, maganda po. Dual citizen po siya. Ang ganda na kanyang ano. And yet, in one of his book, in the book of Philippians, he termed all his accomplishments as rubbish. Basura lang. In terms of comparison of acquiring knowledge for the excellency of the Lord Jesus Christ. Bakit na po sinabi? Kasi si Paul po, nung sinabi niya rito, na I am now ready to be offered and the time of my departure is at hand. Sinasabi niya kasi yung kanyang katiyakan na siya po ay merong relasyon kay Kristo. And that is your identity in this life. Kaya po sa mga tinatawag na kaibigan natin na naririto po, kung ang identity po ay Pilipino ka lang, ang identity mo ay kay single lang, identity mo ay kay tinatawag na mabuti ka, ang identity mo ay kay nakatira sa isang tinatawag na club subdivision, or whatever else, that won't matter at all. Our identity matters to whom we represent. And that is none other than our relationship with the Lord Jesus Christ. That's why this church doesn't preach about religion. It doesn't preach that if you become a member of this church, you will be saved. No. This church doesn't even buy the idea that your good works will make you what we call happy
and make you what we call assured of your way to salvation. No. This church teaches that you are a lost sinner, that I am a lost sinner, we are all bound to hell, but by the grace of God, Jesus made salvation for us. Identity. You get your worth to whom you represent. Meron po dalawang tinatawag na verb, sinabi si Paul sa verse 6. Una po, sabi niya rito, in order for him to finish well, sabi po dyan, sabi niya, I am now ready to be offered. You see, the word offered there means poured out on the altar as a drink offering. Alam niyo ba yung sinasabi ni Paul dito? Kasi nung panahon niya, ang lahat ng mga tinatawag na Christians, they are deemed as heretics. Ibig sabihin po, hindi naniniwala ang gobyerno noon. Ang gobyerno noon naniniwala na tinatawag na walang Kristo at meron silang sariling tinatawag na legal system. Meron silang sariling religious system. And they know, people, they try to persecute all the Christians and they have persecuted. Pero si Paul po, sabi niya, kahit na anong persecution ang dumating po sa kanya, sabi niya, inialay niya ang kanyang buhay bilang isang drink offering kay Kristo. Ibig sabihin po mga minamahal, hindi po siya nangihinayang na nung panahon na ito nakakulong siya po yung tinatawag na what we call endangered of what we call a judgment of death. And yet, Paul said, I am now ready to be offered. Ibig sabihin mga kapatid, what really matters in life is this, na ihandog mo ang buhay mo sa Panginoon. Yung talaga po. Yung bang, you try to make this exercise, mag-shower ka minsan, maligo ka, wala mo kayo maligo kayo. Maligo kayo na maligo, maligo kayo na maligo. Kasi nalalamigan din yung tinatawag ng ulo niya, pati yung tinatawag na isip. Maligo na maligo. Tapos isipin ninyo, ano ang magiging dulo ng buhay mo? Isipin ninyo. Sa lahat ng mga kinain mo, sa lahat ng mga dinamit mo, sa lahat ng mga pinuntahan mo, sa lahat ng mga nakilala mo, sa lahat ng mga ginawa mo, anong magiging dulo niya? Paul said, I am ready to be offered. You see, if you are a young man this morning, hindi mo kailangan na dumating na ikay maging senior citizen para ma-realize mo ang sinasabi na ito ng Biblia. Hindi mo kailangan tinatawag na if you are a grade school this morning na para sabihin mo na hindi ko iaalay ang buhay ko. Ngayon pa lang na mas bata ka, iaalay mo na yung buhay mo. Kaya sabi ng book na Ecclesiastes, remember now thy Creator in the days of thy youth. Kaya may mga matatanda na ang kanilang edad. Kapag lumingon sila, naninayang sila. Bakit? Because they did not really offer their lives during their time. Sayang. Sayang. Ngayon gusto nilang sumama sa mga songwriting drive, sa mga saturation, pero dahil marami na silang mga nararamdaman. Nakada hakbang nila, nagkakarak ang buto nila. Di ba? Mga ganun. Pero gusto nila. Yung mga kumataan, available naman, pero they are restless, doing something out of this world. Hindi na ibibigay. So Paul said, I am ready to be offered. What about you? Are you ready to be offered? Meron mga tinatawag na mga ministerial opportunity na nais ng Diyos na subukan mo. But are you ready to be offered? Second po na kanyang tinatawag na verb dyan is yung salitang departure. Okay? Departure. I am ready to be offered and the time of my departure is at hand. Okay? Yung kanyang pag-alis. Alam niyo, merong apat na tinatawag na kahulugan po yung salitang ito. In line with Paul, finishing well. Number one po, it means to hoist anchor and set sail. Okay? Yan po yung isa. Ibig sabihin po, parang isang barko na yung angkla ay itinaas na at ito po ay tinatawag na maglalakbay na doon sa karagatan. To set sail. Paul is just telling na, tapos ano na ako eh, ready na ako eh. At yung aking tinatawag na voyage, okay? Yung voyage ko is into eternity. So di ba napakaganda niya na kung ikaw ay tinatawag na dumating sa mga ganitong realization, alam mo na maglalakbay ka sa buhay na walang hanggan. Napakaganda ano po yan. Kasi alam niyo bakit? Kasi alam mo na mayroon kang katiyakan ng yung tinatawag na pagtungo sa buhay mo lang hanggan. Hoisting anchor and set sail. Another po is to take down at then, ano yung sabihin ito? Halaw po ito sa 2 Corinthians chapter 5 na sinabi doon na tayo daw po walang permanente tinatawag na tahanan dito sa lupa. Isang araw, ibabagsak ang lahat ng ating mga permanente tahanan
at tayo po'y lalagyan ng bagong tahanan. Ano ibig sabihin nito? Because we are wanderers and pilgrims in this area. So lahat po ng tinatawag na itinayo natin, ititibagin. At yung ating katawang lupang ito na nasisira at nawawasak, isang araw po ay muling itatayo. So sabi ni Paul, it's like taking down a tent. Mga minamahal. Iiwanan mo yan. So iiwanan mo lahat. Akala mo yung importanteng ginagawa mo ngayon, iiwanan mo yan. Akala mo yung pinagkakabalan mo ngayon, iiwanan mo yan. To take down that tent. Another is losing a prisoner. Ibig sabihin, yung pinalalaya mo ang isang tinatawag na isang nakakulong. Alam niyo ba na lahat tayo nakakulong dito sa lupa? Alam niyo ba yun? Habang narito ka sa lupa, nakakulong ka sa karamdaman. Pag yung nagte-text sa akin, Pastor, hindi ako makapag-church ngayon kasi meron akong karamdaman. Hindi ba ano yun? Diba? Meron ka mga deficiency. Bakit? Kasi nakakulong ka doon eh. Lahat tayo may mga tinatawag ng mga certain difficulties with a particular habit. Yung mga kabataan na adik sa computer, may mga tinatawag na mga particular na Kristiyano na sumasabit pa sa mga bisyong ganito. Bakit? Kasi nakakulong eh. Pero si Paul po, nung panahon niya na, sabi niya, it's losing a prisoner. Losing a prisoner. Napalaya na po siya. Panghuli po, sabi niya, it's unyoking of an ox. Bakit po? Yung kung tinatawag ng mga ox, mga baka po, meron silang pamatok dito. At habang may pamatok po sila, nagtatrabaho po sila, nagpapagal po sila. So pagod dyan, pagod dyan. Sabi ni Paul, panahon na para alisin ko ang bondage niya. The time of my departure is at hand. Kaya nga po, as I try to what we call meditate on this, meron akong tatlong tanong na nais kong tanong sa inyo. Before you leave this life, ask the following questions. Number 1, are you ready to die? Handa ka na bang mamatay? Tanong mo ka mo, handa ka na bang mamatay? Malagay ko, ayaw niya pa eh. Sabi ng isa, handa ka na pala, gusto mo patayin na kita ngayon. Yeah. Are you ready to die? These are what we call ultimate questions. Handa ka na bang mamatay? Pangalawa, have you been responsible? Naging responsible father ka ba? Naging responsible mother ka ba? Naging responsible child ka ba? Naging responsible employee ka ba? Naging responsible grandfather ka ba? Naging responsible grandmother ka ba? Naging responsible Christian ka ba? Before you leave this life. Have you already repented? Meron ka na ba mga pinalikuran? Meron ka bang inaalagaan kasalanan sa mga sandaling ito na kailangan mong pagsisihan? At ikaw ay tinatawag na tumalikod. And so, these are questions that you need to answer before saying, I want to finish well in this life. How did Paul finish well? Number 1, it's in our text, he fought a good fight. He fought a good fight. Siya po'y nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. There are two picture of images here. Nung sinasabi niya, siya po ay tinatawag na nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Because, again, life is also a fight. The first picture is this. Nung sinabi niya, I fought a good fight. It's like a determined wrestler or a boxer. Yan po ibig sabihin yan. Nung sinalita niya po yan at kanyang sinusulat, para po siyang determinadong wrestler tsaka boxer. Kaya po siya po. Ibig sabihin, kapag determinado ka, gusto mong manalo. Kaya nga, to the point, kasi gusto mong manalo, makipag-argumento ka sa referee, makipag-argumento ka sa mga ka-teammate mo, talaga namang gagawin mo, you will sweat it out, you will really do a lot of sacrifice. Bakit? Gusto mong manalo eh. It's definitely. It's definitely. Yung mga nagtatagumpay sa buhay, materially, hindi yung mga taong tutulog-tulog, hindi yung mga taong tatamad-tamad. Hindi yung mga taong tinatawag na passive, na parang ang talino ang namin sinasabi, pero ayaw kumilos. They are determined. They are determined. Alam po natin na mga nagtatagumpay, hindi lang po tinatawag na matalino sa utak, pero meron paggalaw. Another picture when he said he fought a good fight is that it was like a victorious runner. Isang tinatawag na tumatakbo sa karera na lagi nananalo.
ang minamahal. Naalala ko tuloy si Brother, may tayo kapatid si Brother Elsie, yung father ni Pastor John, na J.L. na Johan. Nung panahon po namin na bata-bata pa sila. Okay. Si Brother Elsie, isa sa mga nakita kong napaka-determined. Na kapag natatalo po sa basketball, makinit ang ulo. Makinit ang ulo. Makinit ang ulo. Pero, nung nakita ko mainit ang ulo niya, kasi ako napaka-cool ko eh. Pag naglaro ako, whether matalo, manalo, hindi ako nakikipag sa hard court, hindi ako masyado kasi inisip ko, hindi ako pinamayaran dyan. Pag ako nalumpo dyan, hindi katulad ng mga PBA player, pag nalumpo sila, may insurance sila, ako, sige lang, shoot lang ako. But that's me. The others, anak ko si Miles, ano si Miles? Ayun, magpapakamatay yan dahil sa bulo. Magpapakamatay. Magpapakamatay talaga yan. For those of you who have seen and watched it. Pag nagbabantayan kami yan, years and furious, fast and furious. F1, F2, F3, F4, F5, F7. Ganun kami. Nung last Tuesday lang, napatid ko eh. Bumagsak ng sa floor. Kami, magkama kami yan. Pag ako binantayan yan, hindi ko makaka-score kahit anong gawin ko. Sabi niya, kung ikaw hari sa bahay, ako hari sa basketball. Balik ako kay Brother Elsie. Gusto ni Brother Elsie laging panalo. Alam mo nga mahal, alam ko na alam niya na hindi siya laging nananalo. Pero alam mo yung ganong damdamin, hindi yung isang damdamin ng isang laging talunan. Because we hate losing in life. Diba? Ilang babae na bumastig sa'yo? Diba? Nung naligaw ka? Pero bakit tuloy lang? Ilang tinatawag na opportunity na yung trabaho na lumagpas sa'yo? Dapat tuloy lang. Ilang pagkakataon na nahulog ka sa kasalanan. Pero kailangan pa manatili ka nakahulog? Victorious runner. You fought a good fight. Alam nyo, sa buhay, there are fights that are not worth fighting. Alam nyo ba yan? May mga tinatawag na laban na hindi siya worth. Okay? Nagmadali yun. Oo, lahat tayo nakipaglaban, nakipagbulo sa buhay. Sabi ng James chapter 1 verses 1 to 3. Bakit? Ano po yung hindi worth fighting? Na alam mo na hindi po dapat na makipagtalo, makipagdebate. Ano niyo ba? Alam nyo, may mga reliyon na hindi ko I will not indulge in debate. Ano niyo ba? Yung mga style nila, pag nakipag-usap sa kanila, sasabihin nila, sinungaling! Ipapakita ko sa Biblia mo na ikaw ay mali! Ganun ang ugali na pag nakipag-debate. Sabi ko, di ba? I will not waste my time on this kind of people. In fact, let me counsel you. If you want to win a Muslim, you don't do it on debate. Oh, my favorite apologist, Rabbi Zacharias, do it with splendidly, with all objectivity and all what we call cordiality at lahat po ng tinatawag na what we call yung pagiging what we call soft and tender, or stop on conviction. Hindi mo mawiwin mo ang isang Muslim pag nakita niya ang pag-ibig ni Kristo sa puso. You don't do it by debate. Okay? So, it's not worth fighting with yung makipag-debate ka hanggang emotion mo, ganito. May mga tao na gusto nila sila lagi yung panalo pag nag-uusap kayo, not worth fighting. Diba? Ano po sabi ng James 4, 1 to 3? From whence come wars and fightings among you? Nag-aaway ng mga Kristiyano. Come they not hence, even at your last, that war in your members? Kailan naman kayo nag-aaway kasi hindi nasunod yung gusto mo eh. Nagkasira-sira kayo sa church yung leadership kasi yung gusto mong masunod. Pinagtaksilan mo, ganito. Hindi ka nasunod eh. Kaya nag-aaway-aaway kayo sa church eh. Ito yung gusto mo. Ito yung diskarte mo sa ministry. Kaya nag-aaway-aaway kayo. Because of our own selfish interests. You lust and have not, you kill, and desire to what? Cannot obtain. You fight and war, yet you have not. Because she asked not. Verse 3, ano sabi verse 3? He asked and received not because she asked, ang hinihiling daw ng
isang tao ito, he asks amiss, that he may consume it upon your own lust. So meron kang pakikipag-baka, pakikipag-away, pakikipag-tunggali, that is not worth fighting for. So tayo po, marahil, meron kang mga pinagpipray kay Lord, pinaglalaban mo, pero hindi niya will. It's not worth fighting. It's not worth fighting. It's not worth pursuing. What's worth fighting? According to Nehemiah chapter 4, verse 14. Sabi po doon, first, you face your fear, that's worth fighting. Kung meron kang takot sa umagang ito, you defy that fear. Okay? You defy. Because the Bible tells us, God has not given us a spirit of fear, but of love, of power, and of sound mind. Kung may mga takot ka, meron ka mga tinatawag na pangamba sa iyong tinatawag na career, sa iyong negosyo, you face that fear. That's worth fighting. Ano po, focus on God. Kasi nung panahon na ito, si Nehemiah, nung binigyan nila ang tinatawag na wall, ang dami nilang mga critics. And the critics would even try to swarm them and what we call defeat them. And try to what we call derail the plan to rebuild the wall. But Nehemiah stood his ground. And he called the nobles, the prince, the rulers, the common, the masses. He called on them. At sabi niya sa verse 14, you face your fear. And he said, remember your God. Your awesome God. You focus on God. That's worth fighting. Kung meron tinatawag na dapat ipaglaban, yung ipaglaban natin na manatili tayo sa Panginoon. Amen po ba? Manatili ka sa church, manatili ka sa pananampalataya mo. That's worth fighting. At sabi diyan, you fight for your family. You fight. May mga tinatawag na nahulog na sa pagkakasala, nagkamali na sa kanilang tinatawag na fidelity. And yet, in the end, they fought for their family. May mga tinatawag na pinagtaksilan ng kanilang mister. Pero yung mga tinatawag na asawang babae, pinagtaksilan na natili sila, na hindi sila tinatawag na sumuko, they did not get even. At sabi niya, kung ikay nangalunya, mangangalunya din ako. But they stood on their ground. Why? Because they want to fight for their family. Worth fighting. Ano po ang sinabi ni Paul dito? How did he finish well? He fought a good fight. Second, sabi po dyan, he finished the course. Which means, he kept the rules and he deserved a prize. Okay? Yan po ibig sabihin yan eh. When he finished the course, siya po yung tinatawag na lumaro ng ayon po sa tinatawag na tamang pamantayan. Alam nyo, oo, ang dami mong pera. Pero saan mo kinuha yung pera mo? Nang hindi pagbabayad sa BIR ng tama? Sa mga illegal transaction? Sa mga tinatawag na koto? Kinuha yung pera mo dahil sa sugal, marami kang pera. You did not you did not keep the rule. You did not what we call improve your life by doing those what we call yung tinatawag na foolishness along the way. Oo, first owner ka, pero kopyador ka pala. Hindi ka pala matalino ka pala. Bakit po? Because you did not keep the rule. You did not keep the rule. Hindi mo sinunod yung tinatawag na pamantayan. And you don't deserve the prize. That's why Paul said, sabi niya, I fought a good fight. I finished my course. Nung tinapos niya ang kanyang karera, nasabitan siya ng medalya, alam niya, deserving siya sa kanyang medalya. Did I tell you about my experience? Nung ako'y nag-top sa isang exam, di ba? Dahil nangopya po ako, I got a perfect grade. But I cheated. I was grade 3 during that time. Sabi naman, finish well. He finished the course. According to Philippians 3:13 and 14, I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Kung meron pagtutumulinan sa buhay na ito, walang iba kundi yung tinatawag na gantimpala ng paglilingkod mo sa Panginoon. Lastly po, I close here. He kept the faith. He kept the faith. Just like Eric Liddell. Alam natin yung story ni Eric Liddell, di ba? He was a Christian, a believer of Jesus Christ. Doon sa kanyang favorite event, sa Olympics, tatakbo po siya. Pero dahil tumapat ng linggo, parang nakitid, no? Kasi marami namang linggo siyang laging present eh. Pero tumapat ng linggo, and he will run to his favorite event. Okay? Favorite event niya, was it 100 meter, 200 meter? Something like that, okay?
Pero linggo, ang linggo sa kanya sagrado, kailangan nasa church siya. Anong ginawa ni Eric Liddell? He did not run the race on that faithful Sunday. He went to church. Of course, he bungled the goal. Monday po, the next event na sasalihan niya, he was not favored to win. But you know what? He won the gold medal on the event that he is not favored to win. Why? He kept his faith and conviction before God. Now, I may not be like Eric Liddell. You may not be like Eric Liddell. Sasabihin nyo, isang Sunday lang yan. We don't call his idea and his conviction. But you know what? He's a good example. Doing his faith. Kaya nga, di ba, minsan, naalala ko tuloy sa Pastor Ed, sabi niya, minsan nakakaya tayo, di ba? Yung mga tinatawag na mga Muslim, in order to achieve and worship their God, their desire, their goal, kailangan nila pinapasabugin ang sarili nila. At sabihin nila, Allahu Akbar, in order to, what we call, finish their course. So now, that's. Sabi nga nila, konting ulan, konting init, wala masyadong pahinga, wala kang mability. So, pinupurpit natin minsan itong mga tinatawag na mga Christian gatherings na ito. Konting-konting lang. But we cannot hold on to our condition. But Paul, in order to finish well, he kept the faith. Natisod ka na ba? Kung natisod ka, nagkamali ka, parang ang daigdig ay natapos ka. No. You kept the faith. Panghawakan mo pananampalataya mo. You know what does it mean? He faithfully guarded and protected his boss deposit. Ibig sabihin po, pinagkatiwala ng Diyos sa kanya ang pananampalataya. Kaya, in the end of his life, hindi niya po tinatawag na itinapon ito. Hindi niya po tinatawag na tinaligdan ito. Because that's what he wanted. He wanted to finish well. I close here. 1968, Mexico Olympics po. Ang isa sa mga highlight po ng Olympics, yung 26 mile na marathon. Okay? In 1968. Sa 26 mile marathon, itong nasa kaliwa ito ay si Mamo Wolde from Ethiopia. He finished the race na siya po yung nakakuha ng gold medal. After an hour, when everybody had already deserted the what we call statue, meron isang player hobbling in pain, limping, going to the tinatawag na finish line. Ang pangalan niya po si John Akwari. Si John Akwari is from Tanzania. At kung makarating po siya sa finish line na yan, after more than an hour, when Mamo would cross the line, sabi ng mga reporter sa kanya na naiwan doon, sabi niya, why did you continue? Don't you know that you want to win the race? You know what John Akwari said? Ano sabi niya? My country did not send me to what we call to win the race. My country sent me to finish the race. Hindi po tayo dinala ng Diyos dito sa daigdig na ito para tayo ay tinatawag na maging tapos sa mga ginagawa natin. Naalala ko tuloy yung isang last survivor ng 9/11, si Janelle Guzman. She was the last survivor na na-retreat. 46th floor, North Tower. Gumuho po ito. Nagbabaan po sila ng kanyang mga employees, mga co-employees, hanggang 13th floor. Pero gumuho. And she got stuck. And during that ordeal, si Janelle Guzman, doon niya na-realize na nabubungay siya sa pagkakasala. She was living with a man that's not, hindi niya asawa. At sabi ni Janelle de Guzman, ngayon makmila na, ang sabi niya, Lord, kung ililigtas mo ako, babaguhin ko ang aking buhay. Suddenly, meron pong isang kamay na humipo sa kanya. At sabi sa kanya, my name is Paul. The rescuers are coming. And after 27 hours, she was lifted from that problem. And then, sabi ni Janelle, hinanap niya yung Paul. Hindi niya nakita ang pangalan. Sabi niya, hindi ko alam.
Maybe he was an angel who kept me alive and inspired me. But Janelle Guzman finished the race. Yeah. Alam niyo, sa dulo ng buhay natin, ito po yung pangako ng Diyos. Philippians 1:6. Ano po sabi? Being confident of this very thing, that Jesus, which hath begun a good work in you, will perform it. But God, which hath begun a good work in you, will perform it until the day of Jesus Christ. Mga minamahal, malayo pa po siguro ang takbuhin natin at lakbay natin. Nadidismaya ka, nadidiscourage ka, marami kang pagkainip, but finish well. Talagin tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po dahil pinalalahanan niyo kami na sa pagtakbong ito, kayo po ang tatapos. Kayo nagsimula, kayo din po ang magtatapos. Salamat sa krus ng Kalbaryo na siyang larawan ng una sa buhay namin. At sa pagtatapos, ang krus ng Kalbaryo pa rin ang magiging dulo. Dalahin ko sa umaga ito, Ama, kung meron pong isa o dalawa na maring kapus po siya sa kanya pong buhay. Maring kinakapus po siya. Maring nawawalan siya ng sigla at lakas, determinasyon. Nawawala ang kanyang pagtsatsaga, tulungan niyo po siya para matapos siya ang kanyang karera ng maayos at mabuti. Dalangin ko yung mga nangihina sa umaga ito, tulungan niyo sila. Gabayan niyo sila na muling mapalakas po siya mapagtiman. Ama, sa mga tahanan na kung saan ay marahil ay tumigil na ang buhay sa kanila, i-revive niyo sila bilang pamilyang Kristiyano na sila muling mag-alam at makapaglingkod at matapos nila ang kanilang karera. Lord, doon po sa mga nadidiscourage na hindi na po sila makapag-aral dahil wala silang pera, tulungan niyo sila, Panginoon, na makapagpatuloy pa rin sila. Hiningi sila ng wisdom sa inyo at ng mga kaparaanan sa inyo upang mapagpatuloy sila. Talagang po yung mga Kristiyano na umalis na sa ministry, sana manumbalik po sila. Talagang po yung mga Kristiyano na nawalan ng ganang kapag atin ng mga services, kawaan niyo sila, Panginoon. Bigyan niyo sila muli ng init at alam upang matapos nila ang karera nila ng mabuti. Panginoon, kung kami nagkulang sa mga ito, patawarin niyo kami. Tulungan niyo kami makabalik upang ang karera na amin pong nilalakaran at tinatakbuhan ay maging maayos pa po kami. Salamat sa mga ito sa iniwan yung hapon. We worship you now. We want to thank you for what you have done for us. Help us to finish that. Even as we offer our thanksgiving through our gifts and offering and tithes,